Ngayong oras na to ay makakasama na natin si Brigadier General Zosimo Oliveros, yung commander ng 82nd Infantry Division para samahan tayo. Pag-usapan itong nagpapatuloy nga nating usapin hinggil nga sa infiltration ng CPP, NPA, NDF sa mga simbahan. General, good morning po. Si Jade ito. Kasama ko po ngayon si Ka Eric, General Parlade and also Yusek Lorraine Badoy. Welcome po sa Laban Kasamang Bayan. Good morning, Sir Jay. Good morning, Ma'am Yusek, Lorraine Badoy. Good Yes, morning, sir. Lieutenant General Parlade, sir. Good morning, Sir Eric. Good morning. Yes, sir. Ma'am Lorraine, go ahead. Your take on the very, very interesting revelations and development in Eastern Visayas right now. Sa katatapos lamang na interview, now we have the brigade commander there, si General Oliveros. Go ahead, Yeah, Ma'am. about the church. Hindi kasi I was going to say lang, Eric, General Olive, General Parlade, and Jade. I was gonna say lang na yung revelation testimony ni Capolet, it sounds familiar talaga with that RMP, di ba? So in other words, parang kung ano yung sinabi ni Pastor kanina, I think it's a template that they use, di ba? Na tapos si Paulette expressed her remorse, nahiya siya na pasensya na kayo, na niloko ko kayo. So I think ganun din yung ginagamit nila, di ba? All over in not just the RMP but also in other churches. I think even the Catholic Church, no? Similar. Yeah, similar, all of it. General Oliveros, paano po ninyo ito na-uncover? Ang binabanggit namin nila, Yusek Lorraine, of a very, very revealing declaration made by a senior pastor ng United Church of Christ in the Philippines diyan sa area ninyo. Go ahead, General Oliveros. This is a very, very clear terrorist financing, infiltration, and finance generation conducted inside a respectable church institution such as UCCP, including mga properties and programs nila na pinaglapastanganan ng CPP, NPA, NDF sa matagal na panahon. Go ahead, General Oliveros. Yes, sir. Gusto ko lang i-backtrack ng konti kung ano yung naging experience ko about the infiltration ng religious sector. So nag-umpisa yung experience ko while I was still the battalion commander doon sa area ng Talaingod, Davao del Norte at San Fernando, Bukidnon. Kung saan bago lang yung battalion ko from Maguindanao nalipat doon, doon nangyari yung Operation Backwit nila na talagang dinala nila yung mga tao sa Talaingod pababa at doon sa Haran. At na-find out natin na ang nag-instigate pala noon is yung Rural Missionaries of the Philippines, yung Salugpungan, at iba pang mga prente na nandoon. So, nalaman din natin na isa sa mga mouthpieces nila doon is yung radyo ni Juan. So, yun yung naging experience natin doon. No, so in-engage natin yung mga dato doon, in-engage din natin yung local government units at nagkaroon nga sila ng inspection doon sa mga curricula na ginagamit doon sa salugpungan at na-find out na hindi ito sumusunod sa mga regulasyon ng DepEd. Kaya in-engage natin yung division superintendent doon kung paano ang gagawin para mahinto yung salugpungan. Yung experience namin doon, every time na gusto naming i-engage yung salugpungan school ay nagkaroon ng encounter at sa kasawiang palad nga ay we lost one soldier and one officer during that time. No? Pero yung concentration kasi ng division noon is yung armed group, so totoo naman na na-drive out natin yung armed group doon. Pero deep inside, alam ko na dahil buhay na buhay yung organisasyon ng salugpungan at nalaman nga natin na yung isa sa mga funding organization na na-organize nila, itong Save Our School Network at saka yung Salugpungan International. Yes. So, yun yung unang experience ko dyan sa infiltration ng CPP-NPA sa religious sector. Ngayon dito naman sa area namin sa Region 8, no, while we were
engaging yung dating mataas na opisyal ng Regional White Area Committee dito sa Region 8. Meron siyang revelation na yung religious sector, yung churches dito, lalo na sa Biliran, ay infiltrated ng CPP, NPA, NDF. Okay. So while we were doing the orientation and organization dito sa mga dating miyembro ng People Swords Alliance, Doon nagsimula. na-engage natin si Pastor, na-engage ng tropa natin si Pastor Romeo Ngoho. At yun nga yung mga sinasabi niya na gano'n. So hanggang ngayon, continuous pa rin yung Very good, very good. engagement namin sa kanila. Kaya Pastor, while sinusupervise namin itong mga trainings na ginagawa ng TISDA doon sa mga Biliran Integrated Peace and Development Workers Association na nabuo natin. Yeah. And then last August, General, excuse me para lang sa kaalaman ng ating mga listeners at audience, Brother Jade, the Regional White Area Committee is a Communist Party unit na nag-ooperate at nagkukumpas ng urban and town operations. Ibig sabihin mga sentrong bayan, sentrong lungsod sa area ni General Oliveros. Ang tawag namin dyan, ARWAC, Regional White Area Committee. Go ahead, General Oliveros. and then last August, nagkaroon tayo ng enkwentro with the NPA doon sa Buntok, Southern Leyte. Opo. No? So pinuntahan natin si governor doon at in-engage natin. Nagtataka siya kung bakit biglang nagkaroon ng armado doon na sabi niya matagal na panahon na wala. So doon natin in-explain sa kanya na pag nandyan pa yung mga front organizations, lalong-lalo na sa Southern Leyte at nabalita na yung religious sector dyan ay infiltrated, ay hindi talaga mawawala yung armado kasi sila yung magbibigay ng safe haven sa kanila. Correct. So doon namin na pag-usapan at nilink kami niya sa mga leaders ng UCCP. Nilink niya kami doon. So nagkaroon kami ng dialogue doon at doon namin nakausap si Pastor Rigor na yung mga revelations kanina ni Pastor Nguho, yun din yung sinasabi niya. Ang sabi nga ang isa talaga sa mga revelations na nakakuha ng pansin namin, ang sabi niya, dati pag nag-sermon sila, ang ginagamit nila na Bible. Pero ngayon daw, yung iba na naggagawa ng sermon, doon na nila kinukuha yung mga quotes doon sa bulatlat at saka sa mga articles ng Ibon Foundation. Yun. Grabe. Which are all CPP. Ano yan by the way, General Oliveros, ang bulatlat.com at Ibon Foundation, Brother Jade, ay mga CPP-created, CPP-led na mga media and propaganda machinery operations na kagaya ng Radyo ni Juan sa Mindanao. Go ahead, General Oliveros. So, yun yung revelation niya. At mayroon pa nga daw times na before magawa ng sermon ay kumakanta muna sila pinapakanta nila yung ng internationally. Oh, grabe. So, Kwento mo yung internationally. Sir, ano yung internationally? Para alam ng Right, General Oliveros. What is this ayon sa revelation nila? Ano itong kanta na ito at awitin? Although familiar ako dyan. mas alam siguro ni Sir Eric. Hindi nga, Eric, sample nga. Ito yung team song ng mga Communist Party sa buong daigdig. May iba't ibang version, may iba't ibang language translation. Nagsimula yan sa Soviet Union. Actually, nagsimula yan sa panahon ni Marx at nagkaroon na ng iba't ibang translation. Ang line yan ay, bangon sa pagkakabusabos, bangon alipin ng gutom. Tapos may line dyan, wala tayong maaasahang bathala umanunubos. Kaya ang iyong kaligtasan ay nasa ating pagkilos. So wala siyang naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Para talaga sa pagkilos na ng tao. And yan ang binabanggit ni General Oliveros. Itinuturo nila at kinakanta sa kanila mga preaching ang international na awitin ng Communist Party of the Philippines.
Go ahead, General Oliveros. Teka, may side story lang ako. Side Yeah, go ahead, story, ma'am. maliit lang. Sige. So, lagi kong kausap yung mga katutubo nating kapatid. Di ba? Lalo na nung simula nung NTFL Cup. Kasi hindi ko naintindihan kung ano nangyari. So, lagi kami nag-overtime, lagi kami nagdi-dinner sabay, ganon. Tapos sabi ko ano yung internationally. Tapos kumantang silang lahat, mga bata yun ha. Memorize Yun nila. yung bayang magiliw nila. Yun talagang yun lang yung kwento ko. Para nakakangilabot nung kinanta nila Oo, yun. wala tayong maasahang bathala o manunubos. At Kaya- saka meron pang Eric, may poem pa na yung bayang mahiwaga Yun. sa malayong silangan. Yun. Lupang sinira ang title niyan, imbis lupang Yeah. hinira. Lupang Lupang sinira niya. Yeah, go ahead. Go ahead, General Yun yung mga Oliveros. tinuturo, yan ang Save Our Schools Network na si, ano pangalan nun? Lavinia? Si kilala Sir Parlade yung nagtatago sa UP Diliman ngayon na Din Lavinia. Doon. sila Tony Lavinia. Tony Lavinia. Yung, Lupang- yung head ng Save Our Schools Network na nasa ilalim niyan yung mga terrorist training camps na kunyari eskwela sa Dupungan, Alcadeb na sinasabi ng CPP, NPA, NDF na mouthpiece na Rappler ay napakagagandang mga eskwela. Correct. Nakakala mo, General Oliveros, General Parlade, Jade, ay parang harmless songs. Hindi ito harmless, no? Sa title pa lang, Lupang Sinira. Ang pumatay ng dahil sa iyo, ang line nila, hindi ang mamatay. So, very, very violent. At yung sa international na binabanggit ni General Oliveros, awitin niya ng lahat ng komunista sa buong daigdig na hindi naniniwala sa Diyos. General Oliveros, back to you. Can I just sing it again? Go ahead, ma'am. As a mother, I never had any yayas kasi yung children, I'm speaking for a lot of mothers, Go ahead, ma'am. that our children are very precious to us and you try to, bata pa lang, ang gusto mo ituro sa kanila yung kabutihan, yung heroism, yung nobility, ganyan, di ba? Tapos yan ang itinuturo sa mga anak natin. No, and it's not just in the mountains, although yan very very scary yan, but nasa eskwela natin sila. Yan ang lesson na itinuturo sa mga anak natin. Kung hindi man internationally or whatever kalokohan na yan, ay tinuturo nila ibagsak si Duterte. Dahil yung mga ganyang kalokohan nila na lason, di ba? Yes, yes. Okay. General Oliveros, General Parlade, you would like to interrupt. Go ahead, sir. Yeah, bago natin bago ipagpatuloy ni Gerald Olive yung kanyang binabanggit. Jade, balikan ko lang yung konting istorya nito. Itong Great, sir. 'di ba, supposed to be godless ideology ng communism na ito eh. I-type mo Gerald Olive, Zevi. I-type mo yung Zevi i-Google mo yan, yung Zevi. How do you spell it, sir? Zeta, India. Yeah, doon mo makikita ang history ng komunismo. Echo, Victor, India. Okay. At yan ang historya ng komunismo at nung cult. Yan si Marx, si Heinrich Marx at saka si Karl Marx at saka yan si Lenin. Puro yan membro nitong kulto na ito na Zevi. Godless. Godless group yan. Yes. But ito si kanina naalala ko tuloy yung sinabi ni Pastor na dinadala sila doon sa mga Sa lugar na patay sinding ilaw. Yes. Kung lahat ng values na tinuturo ng mga relihiyon, ito binaliktad nitong Zevi na ito. Kaya pati yung alam mo yung mga tabu sa Christian practice, yan ang tinuturo diyan sa kulto na yan. But anyway, ito si Jose Maria Sison, inaral niya ito. Dominantly Catholic tayo, ang Pilipinas. Kaya sabi niya, hindi po pwede na hindi ko isama ang Diyos dito kasi otherwise hindi ako manalo dito sa kampanya ko sa Ala, humihina na naman ang signal connection internet connection ni Sir Parlade. Babalikan ka namin, sir. Siya nagkaroon ng tweet niya ng konti. Sir, babalikan ka namin, sir, ha? Maganda yung punto mo, yung Okay. tinanggit na kulto ng mga komunista ay unang panahon pa pala na nandoon na, pero binigyan ng twist, sabi ni Sir Parlade ni Jose Maria Sison, ginamit niya ang pagkakristyano ng bansang Pilipinas upang mapag-cover niya, mabigyan ng maskara at panlilinlang
ang kanyang communist insurgency operations ay ginamit niya na rin pati ang simbahan. Yun bang punto mo, General Parlade, sir, before we get back to General Olive? Yes, yun talaga yun. Kasi otherwise, sabi niya, hindi ko kayang ipanalo yung communities, mga Catholic communities and itong other church-based organizations dito sa Pilipinas kung godless pa rin ang isusulong ko. So, ganun yung duplicity. Ganun ang duplicity nitong Communist Party na ito. Kaya makikita natin, bakit sila nandyan sa Ateneo? Bakit sila nandyan sa UST? Yun yung duplicity and deception na ginawa nitong Communist Party. So, Olive, yep. And then again, pag nakikunsyaba ka, like the pastor said, masisira ang church mo, Yes. sira kayo, and then inyari, presuming communism wins, kayo unang papatayin ng Ay, oo, lulusawin ng simbahan. Media, ginamit lang kayo. lahat yan, simbahan, lulusawin nila yan. Gagamitin lang sila sa isang takdang pagkakataon doon sa tinatawag na National Democratic Revolution. Pero sa second stage, yung dictatorship of the proletariat at ang socialist revolution, mas madugo yon. Ang lahat ng simbahan, media, eskwelahan, kukumpiskahin at kukontrolin ng CPP, NPA, NDF with by force. Tama kayo dyan, Ma'am Lorraine. Demonyo, di ba? Kung kaya't ganyan, kung babalik tayo kay Pastor Quiboloy, kung anong sinabi niya, kung kaya't ganyan ang mga muka ni Kaloy Zarate at ni Eufemia Culyamat, Sa mga mata pa lang, ma'am. mga demonyo. Oo, makikita mo na naglalagablab ang apoy ng impyerno at kademonyuhan. Go ahead, General Olive. Pasensya ka na, nag-got carried away kami dahil sa napakagandang mga revelations and very interesting effort ng inyong brigade. And sana ito ay magiging inspiration sa other brigade commanders and units ng ating armed forces at PNP and security sector and LGUs, no? May binanggit ka, you were given the more appropriate picture ng mga church network dahil tumulong ang gobernador ng Southern Leyte. Doon ka naputol kanina, General Oliveros. Go ahead, sir. Yes sir, doon sa dialogue namin sir, ang concern nga ng mga pastors doon, yung hindi aligned sa CPP and PND is yung top hierarchy ng church nila doon ay mas leaning doon sa CPP and PND. Yun yung concern nila. At ang sabi pa niya nga, mas marami ngayon sa mga bagong graduates na mga pastor nila ang mas aligned doon sa o mas sympathetic doon sa bayan muna, doon sa mga ibang party list organization. At sabi niya, ang dahilan nito ay dahil nung nag-aral sila, nagkaroon sila ng immersion, gaya na yung mga graduates doon sa Silman, doon sila nagkaroon ng immersion sa mga lugar na mahihirap, gaya ng sinabi kanina ni Pastor Romeo Ngoho. So yung orientation nila, ganun, kaya yung sympathy nila ay doon sa sabihin natin sa kabila. So yun yung mga concerns nila ngayon. Then tuloy-tuloy naman yung dialogue namin. One time nag-dialogue kami doon sa mga membro nila mismo, sa mga pastors na yan na kaibigan na natin. At doon natin nalaman na karamihan naman talaga sa mga membro nila ay wala ring alam dito, inosente. So nagagamit lang talaga. Ganon yung parating na-discover natin na yung mga ordinaryong tao, mga membro ay inosente, ginagamit nila sa mga vested interest nila, lalo na sa pagpalaganap nitong CPP, NDF dito sa area namin. So ngayon, while on the process ng engagement ay nag-usap kami na isang magandang template or na paano ba gagawin ito para yung membership nila ay ma-inform dito sa ginagawa ng grupo or na aligned doon sa CPP, NPA, agenda. Yes. Pastor, Pastor na natuloy tumatawag natin kay General Oliveros. Brother Jade, would you like to interact dito sa binanggit ni na sustaining revelations ngayon
sa na-uncover nila Brigadier General Oliveros sa Leyte area. Brother Jade, go ahead po for your interaction. Yes, General. Talagang magandang revelasyon sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon. At ang nais ko lang malaman kung dahil ba sa revelasyon na ito, para lang magkaroon tayo ng idea, dahil nga sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay nagtatagumpay na ang ating laban kontra insurhensya. Ito ho bang mga na-identify niyo ho ba itong mga simbahan ngayon? Baga konti na lang at medyo nagkakaroon ng awareness na lahat, patay na rin sa inyong pag-iikot din or pag-tanggap ng mga reports mula sa ground po. May yung mga simbahan ngayon medyo aware na ba? Medyo hindi na ganoon kaliit na ganoon na lang na konti lang nakakaalam. Ngayon marami na ba yung mga simbahan na yan na para at least yung infiltration itong CPP, NPA, NDF ay hindi na magpapatuloy? To be honest, no, dito sa area ng brigade, ito pa lang yung effort talaga na concentrated sa religious sector, sa infiltration ng religious sector. Kasi yung ibang efforts natin doon sa ibang mga sektor, ngayon ito na yung isa sa mga pinupokus natin, no? So doon natin nalaman na yun nga, nasabi ko kanina, nasabi rin ni Pastor Nguho, na karamihan sa mga miyembro nila ay hindi alam kung na nagagamit sila. So with the help sa ating mga kasama sa ibang cluster ng Task Force LCAC, gaya ng Situational Awareness and Knowledge Management Cluster at sa SOCDIM, ay nagpaplano kami ngayon kung paano namin gagawin na mag-umpisa siguro kami doon sa mga miyembro nila and then pataas. Kasi kung sinasuggest nga nila na magkaroon ng confrontation na sila, yung grupo ng non-aligned at saka itong mga faith-based group talaga at saka itong mga aligned sa kabila, ang suggestion namin siguro unahin muna yung general membership nila. At least sa ngayon pa lang ay pag na-orient sila, mabigyan natin sila ng awareness, mabigyan natin sila ng tamang armas, yung tamang knowledge para pag i-recruit man sila or gagamitin ulit, ay alam na nila yung kalakaran, alam na nila na yun pala yung ginagawa ng mga leaders nila na aligned sa CPP, NDF at gagamitin lang sila. So Yes. yun yung isa sa mga pinupunterya namin ngayon. Yeah. Okay. May follow-up ka, Brother Jade, kay General Oliveros before ko turn over. Sige, balik. Sa'yo muna, Ka Eric. Okay. Ako muna. Jade, General Parladi, go ahead. Yusek. Yusek. General Parladi din si Yusek, Lorraine. Go ahead, General Parladi. Yeah, Gerald Olive, can you also check kung aktibo pa yung Urban Missionaries of the Philippines dyan sa area nyo? Alam nyo ba na before na lumaganap yung Rural Missionaries of the Philippines, yung Urban Missionaries of the Philippines ay very, very active yan. Yun yung time na malakas pa yung nasa white area. Yeah. I'm not sure, Eric, kung ang tawag nila doon ay UMP. Baka yung panahon mo ay iba na yung tawag nila. Yes, sir. Just the same, what I'm saying is, talagang laganap yung infiltration ng simbahan. Hindi lang doon sa mga liblib na lugar. Yeah. Ng Laingod, ng Davao, ng Samar. Nandyan din yan. Sa bayan, meron din dyan. Kaya nga, importante ito, Jade, ito maintindihan nating mga kababayan, that this insurgency cannot be won kung ang red area lang palagi ang i-address. Itong ginagawa ni na Gerald Olive, ito yung tatapos ng insurgency natin. Kasi this time, kasama mo yung communities, kasama mo yung white areas sa pag-destrong ka ng sarili nilang organisasyon with the help of this pastor. Yeah. At Olive, hindi ka maliligaw kapag meron kayong mga ganyang engagement with the church. You just have to go back to our experience with the Rural Missionaries of the Philippines. It's a very clear proof na yung simbahan ay nagpagamit at marami tayong resource persons from the Rural Missionaries of the Philippines. Yung UMP, Sir Parladi, before magbigay ng insight niya si General Oliveros, ay napalitan po ito, Ma'am Lorraine, noong mga 1993-94. Tinawag na po nila ito, sir, na
EMJP, Ecumenical Movement for Justice and Peace. At ang kanilang broader alliances cutting across different religious denomination and religious groups ay PCPR, Promotion of Church People's Response. Pareho itong pinamumunuan ng CPP, parehong binuo upang umabot pareho sa town centers, urban areas, and rural communities using the network of primarily churches, lalong-lalo na Ma'am Lorraine, Yusek Badoy and Brother Jade and General Oliveros, IFI, Iglesia Filipina Independiente, United Methodist Church, United Church of Christ, and Convention of Philippine Baptist Churches. And secondarily, in the late 90s, ay muli nilang binalikan ang mga social action centers ng mga archdiocese ng Roman Catholic Church. Back to you, General Oliveros, present ba sa area mo ang EMJP or Ecumenical Movement for Justice and Peace at itong Promotion of Church People's Response? General Oliveros, sir. Nabanggit din yan in passing yung mataas na opisyal ng ARWAC na kakampi na natin ngayon, pero hindi siya nabigyan ng malaliman na pag-uusap. Ang present talaga dito yung RMP, and in fact isa sa mga nahuli nung isa sa mga Tacloban 5 is yung head ng RMP dito, at doon din natin nalaman na yung RMP sila rin tumutulong na mag-organize doon sa People Surge Alliance dito sa Biliran at ibang parte ng Samar. So itong mga revelations na ito, doon tayo kumukuha ng kung ano yung mga moves RMP, natin. sir. And, General Olivero, sir, if we may, bakit sila RMP, sir? Kasi ang RMP, sir, ay Mindanao-based mainly yan. At ang history ng Eastern Visayas, sir, at ng Mindanao, ay ang taga-Eastern Visayas po ang bumutas ng mga kadre galing sa Mindanao. Kaya marami pong church network, including institutional network nila, Ma'am Lorraine, like Rural Missionaries of the Philippines, ang nire-deploy pabalik sa Mindanao. In fact, General Olivero, ang hinahanap niyo dyan na hindi niyo naabutan, si Gwen, si Loida Magpatok na nahuli sa Bukidnon, dyan ang galing. Galing siya sa Mindanao, Ma'am Lorraine. Ito ang secretary ni Noel Legaspi. Deputy si Noel, ang kanyang head ay si Loida Magpatok. Na-deployan dyan sa area ng Samar, Leyte, Bohol, Negros, hanggang Panay, hanggang Siquijor. At bumalik siya ng Mindanao for whatever reason, ang naririnig namin ay health reason, magpapagamot daw sana, at parang i-redeploy balik ng Mindanao sa Far South Mindanao, ay nahuli siya sa Bukidnon. I think that was last month ago. Kaya tama ka, General Oliveros, RMP nga ang area ng Eastern Visayas, saka BIMROD, Visayas Mindanao for Regional Operations and Development ng IFI. Kasi yan ang kanilang primary area of operations. Brother Jade, Ka, Eric. back to you, General. Brother Jade. Oo. Yes, ka Eric, alam natin na masyadong malawak at talagang magandang diskusyon ito para sa ating mga kababayan, General, dahil nalilinawan ngayon yung hopefully talagang kasama natin ang bayan for this, kasi medyo tulad ng sinabi ni General kanina na medyo hindi pa talaga lahat, maging yung pastor na na-interview natin kanina ay hindi pa talaga aware. So we really need to educate them. Kailangan ipakalat natin ng informasyon na ito na hindi talaga tuluyan yung mga simbahan na masisira dahil lang sa kasamaan ng CPP, NPA, NDF. Siguro, General, mensahe na lang po natin, ka-Eric, Yusek Badoy, and General... Can I say something? Okay. Can I say something? Sige po, Yusek. Ikaw muna, Ma'am Lorraine. Sige, Ma'am. So, I want to respond to your question. Yung tanong mo, kung alam na ba ng mga simbahan ito, ang sagot dyan ay malungkot, hindi talaga. No, until in fact parang this might be one of the more challenging things, no. Why do you know that? Why do we know that? Because the Catholic Church is so deafeningly silent, no, about the CPP, NPA, NDF. And they've been party to yung mga kasinungalingan tungkol sa anti-terrorism law. At nasa forefront sila ng Aus Duterte movement. Correct. At saka yung mga ginagamit yung mga anak natin. So, how does this thing happen? Paano ba natin ayusin ito? When people inside the church speak the truth. No, Yeah. and siguro I was raised by nuns, no. So, mababait yung mga yan. Pero at some point, maybe kung katulad ni pastor na
genuine yung faith nila. Makikita nila yung sinabi ni pastor, narinig nila yung sinabi ni pastor. And the hope is that they will find the courage also to speak up and defend their church against the CPP, NPA, NDF. And then to also link arms with us, makipagkapit-bisig sa bayan. Kasi ito nga yun, di ba? Whole of nation approach, yun yung sinabi ng ating Pangulo. At nakikita natin ngayon na totoo, napakalalim ng pagtatraidor sa atin ng CPP, NPA, NDF na yung mga ibinigay natin ng ating tiwala, no? Para hindi lang to pati yung kaluluwa na natin yung pinag-uusapan natin dito. The fullest trust and the fullest betrayals, 'di ba? So this is how it starts when you speak the truth. Tama. Yeah. Well, General Oliveros, sir, mensahe po ninyo Yes, para sir. sa ating mga kababayan. Oh, good sir. Hindi pa itong katapusang interview namin sa inyo, but this is a very, very revealing Yes. continuation of the truth journey that your command sa 82nd Brigade has now ventured into. Kaya mensahe mo na, General, and then later on we can arrange further other discussions related sa mga discovery of revelations kagaya nito. Oo. Go ahead, General Oliveros. Yes, sir, tama nga sir si Ma'am Lorraine na may kahirapan talaga kasi kahit na pag ito yung point of discussions natin sa mga LGU ay parang hindi sila receptive sa topic na yan. How much more doon sa mga pastors na talaga na mayroon na ring link doon sa kabila. So nagpapasalamat nga kami kay Pastor Romeo Nguho at si Pastor Igor sa Southern Leyte na buo na yung loob na ilahad itong mga nangyayari sa organisasyon nila. Si Pastor Nguho nga ay nagbo-volunteer na sumama sa mga webinar namin para mapaliwanag niya yung mga nangyayari. So pero hindi lang muna namin pinasama. Ngayon na nagsalita na siya, so ituloy-tuloy na namin yung gagawin naming pag-inform, make doon muna sa mga membro nila at sa public na rin about itong infiltration, itong mga modus operandi ng CPP, NDF, ginawa nila yung infiltration sa ating religious sector. Well said, General.